Karagdagang 10 bus driver at 8 konduktor. Nako, tuluyan ang inalisan ng lisensya ng LTO. Alam mo kung bakit? Positibo sa drug test. Nako. Buti nga sa inyo. Ibabalita po yan ni Erlo Bringas. Erlo? Good umaga, Kuya Jen and Jem. Tinanggalan na nga ng Land Transportation Office o LTO ng lisensya ang 10 bus driver at 8 konduktor mula sa mga pangunahing bus company dahil pa rin sa pagpositibo nga sa illegal na droga. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ipinapatupad lamang nila ang nakasaad sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act at RA 4136, ang Land Transportation and Traffic Code, na kung saan nagbabawal sa tao na magmaneho ng sasakyan na gumagamit ng illegal na droga. Dagdag pa nito, ang 10 bus driver at 6 na konduktor ay galing po sa bus company na Victory Liner ang nagpositibo sa illegal na droga, habang ang 2 konduktor ay mula sa Solid North Transport na nauna nang nasangkot sa isang aksidente sa bahagi ng SCTEX. Gate ni Mendoza, mga ito ay tuluyan ng hindi makakakuha o diskwalipikado ng mag-apply ng kanilang driver's license. Gugunitang pinaigting ng LTO ang security measures matapos ang pagdami ng mga naitatanang aksidente sa kalsada. Sabi ng LTO, Kuya Jen at Jem, ay patuloy ang gagawin nilang drug testing o surprise drug testing sa mga bus driver, hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Yan ay para matiyak at matigil na nga yung mga driver na patuloy na gumagamit ng illegal na droga habang nagmamaneho ng pampublikong sasakyan na posibleng maging makaapekto dun sa mga sakay nilang mga pasahero. Yung muna ang latest, Erlo Bringas para sa 100% balita. Magtutuloy-tuloy ba raw yan, Erlo, sa mga bus company? Dapat laging surprise, di ba? Yes, Kuya Jen, itutuloy-tuloy sa mga bus company ito, no? Kung bus company naman ay susuway o kumbaga ito-tolerate yung kanilang mga tauhan, ay possible mapatawan din ng pagkakansela naman ng prangkisa itong mga bus company na ito, Kuya Jen. Yun. Dapat talaga maalis natin, di ba? Yes, no? Kuya Jen. Sa karsada, yung mga gumagamit ng bawal na gamot, wala silang karapatang humawak ng manibela at magmaneho. Oo, kasi delikado ang buhay ng ating mga commuters. Totoo. Erlo, palagay mo. Tama, Kuya Jen. Kasi alam mo nga, risky para dun sa ating mga kababayan na yun nga, hindi nila alam na yung driver pala na nasakyan nila ay kumbaga hindi maayos o kaya naman ay wala sa katinoan na nagmamaneho, kung kaya't yun nga, doon din kasi nagsasanhi minsan ng road rage o kaya naman ay tila mag-need for speed sa kalsada na nagiging sanhi pa ng aksidente, Kuya Jen. Dapat positive sa love, hindi sa drugs, di ba, Erlo?